Tagalog, Apocalypse o kaya pahayag. Okay. In the book of Revelation chapter 3, verses 15 to 22, pakihanap nyo na mga kapatid. Revelation chapter 3, verses 15 to 22. Okay, lahat ng mga Bible, mayroong mga physical Bible, taas nyo po. Sino dito gusto magkaroon ng physical? Yung talagang ganito, oh. Ito, oh. Ito. Ha? Sino na nagkaroon ng ganito? Sister Jamie, paano ka nagkaroon ng ganito? Okay. JC, hanapan ko ng Bible lang. Okay. Sino mga walang ganito? Taas ang kamay. Okay, Sister Shara. Alam niyo, maganda ang may ganito. Maganda ang mayroong ganito. Pumunta kami ni Ate Bing sa PCBS Dagupan. At mayroon doon na mga kulay ng Bible, mayroong white. Gandang-ganda ako sa white, mga kapatid. Pero hindi ko na-check yung price. Okay. So, titingnan natin mga kapatid, yung price baka mas mura sa Shopee. Okay? So, for those who wants to order, kala nyo free. May bayad ito. Pero i-check natin yung price. Kasi, Bible should be King James Version. Hindi po basta-basta Bible ang bit natin kasi mayroon mga Bibles na New King James Version, mayroon yung Tagalog Version, NIV, New International Version. So maraming klase mga kapatid. But we have only one na ino-honor natin, which is the King James Version. Okay? So yan po yung Bible na ginagamit natin na apostolic. Okay. Reading the Word of God in the book of Revelation chapter 3 and verses 15 to 22. Okay, pakibasa. Sino nakakita na? Itong microphone para, okay, iikot nyo na lang. Revelation 3 verse 5. Nalalaman ko, 15. Nalalaman ko ang iyong mga gawa na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Okay, next. Verse 16. Okay, nawawala. Verse 16. Kaya sapagkat ikaw ay manahimik at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Verse Verse 17, sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman at hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Okay, verse 18. Sister, si Mayor. Si Mayor. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng ako upang ikay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran at ng pangpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikay Okay, 19. Okay, hurry up, hurry up. Verse 19, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Okay, verse 20. Verse 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung ang sinuman ay duminig ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Okay, verse 21. Verse 21. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloobang umupong kasama ka. Kasama Ako ko. sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Okay, last verse. Last verse. Ang may paghingi
sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Amen. Praise God. Let's bow our heads. Let's pray mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa pagkabasa, Panginoon, na yung banal na salita. Lord, not by might nor by power, but by your Spirit, Panginoon, kami po ay tumitiwala sa iyo, Diyos, na kami po ay kakasihan mo, Diyos, ng yung banal na Espiritu, God, especially na sa iyong lingkod na yung gagamitin sa mga oras na ito, na maihayag ang nais mo, Panginoon, mga mensahe mo, hallelujah, Jesus, na magpapalakas sa amin, mga warning, Panginoon, rebuke, Panginoon, kung kinakailangan. We need you, Lord. We need you, Lord. Lalo kami po ay nasa huling kapanahunan na. Lord, hallelujah, manatili kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong huling pagbabalik. O Diyos, hallelujah, at dalahin ko na basbasan mong fellowship na ito at maging, Panginoon, sa lahat ng dumalo sa gawain ito, O Diyos, hallelujah. At aming, hallelujah, sinasaway ang gawa ng kaaway sa lugar na ito na nais sumira ng aming fellowship na ito, Lord. In Jesus' name, we rebuke them by the power and authority of your name, Jesus. Cover us with your precious blood. And we ask all these things in your wonderful name, Jesus. And everybody say amen. Praise God. You may be seated, mga kapatid. Praise God. So ito po, mga kapatid, na ating aaralin sa umagang ito, ay may pinamagatang sala sa init, sala sa lamig. Ganyan ba kayo? Sala sa init, sala sa lamig. With a subtitle, mga kapatid, ito po yung characteristics of a lukewarm Christian. Ano ba yung lukewarm sa Tagalog? Maligamgam. Okay. So, inaral, binasa natin, mga kapatid, isa sa mga 7 churches, mga kapatid, ay ang Laodicea. Okay? Ina-address ang lukewarm na ito sa lugar, mga kapatid, ng Laodicea. Okay. Ito po yung 7 lampstand. Okay. In the 7 churches. Na the reason why, mga kapatid, na ang Laodicea ay tinagurian na lukewarm Christian, mga kapatid, it's because sila yung mga tao na may tinatawag, mga kapatid, na they are self-sufficient. Okay na kami, wala kaming problema dito, we don't need your help. Pero mga kapatid, bakit nga ba sinabi ng Panginoon sa mga taga-Laodicea na hindi ka malamig o mainit, ngunit ikaw ay malahinga? Anong sinabi ng Panginoon? Kapag kayo ay ganyan, hindi malahinga, hindi malamig, hindi mainit, hininga o lukewarm, ano sabi niya? Ikaw ay isusuka ng Diyos. Bakit ginamit ng Diyos yung sinabi niya na cold and hot? Okay, actually, mga kapatid, if I'm not mistaken, naituro ko na ito, that was, I can't remember, pero naituro ko na ito, at muli ay, kumbaga, aaralin uli natin. Because sometimes, mga kapatid, marami po ang nakakalimot. Ano ba ang gamot ng nakakalimot? Hindi pamalo. Yung sumasagot sa likod, mali, dito ka sa harap. Ha? Praise God. Hallelujah. So, sa Laodicea, mga kapatid, may problema sila sa tubig. Okay? Hello? Yung mga nagpapaganda dyan. Tapos na. Tapos na yung pagandahan. Hallelujah. So, ang Laodicea, mga kapatid, may problema sila sa tubig. Bakit? Kasi yung tubig na dumarating sa Laodicea, lukewarm na. Maligamgam na yung tubig na pumupunta sa Laodicea. Bakit? Kasi yung Hierapolis, mga kapatid, sa lugar ng Hierapolis, medyo may kalayuan ng konti sa Laodicea, ang tubig sa Hierapolis ay napakalamig. Okay? Sobrang lamig. Tapos, mga kapatid, bukod doon, sa Colosas, Colosas, mga kapatid, mga taga-Colosas, ang tubig naman nila doon ay sobrang init. Okay? Mayroon pong healing benefits, yung mayroong malamig at yung sobrang init. Okay? Hello? So, yung sobrang init, ito po mayroon pong pwedeng ipang tawag dito. Di ba, naalala niyo ba, pag halimbawa, masakit ang tiyan,
ano bang nilalagay sa bote? Maligamgam? Di ba mainit? Mainit na tubig. So, doon naman sa mga nagkaroon ng tinatawag na injury, o kaya nagkaroon mga kapatid ng bukol, o kaya nagkaroon ng pasa, anong nilalagay? Yelo. Malamig, di ba? So, ibig sabihin, they are both therapeutic. Nakakatulong para magkaroon ng kagalingan ng katawan. So, ito yung problema. Sa Hierapolis at saka sa Colossus, mga kapatid, there are both may pakinabang yung tubig nila. Sobrang init, sobrang lamig naman dito sa kabila. Ang problema, yung tubig na yan, hindi na nakakarating ng parehas pagdating sa Laodicea. Darating ang tubig, maligamgam na. Okay? Kaya yung tubig, mga kapatid, na nasa Laodicea, mga kapatid, ayaw nilang inumin kasi maligamgam. Di ba, mga kapatid, kung papansinin ninyo ang tubig na ito po ay hindi mo alam kung saan nanggaling ang tubig, anong ginagawa mo? Pinakukuluan mo, di ba? Para mamatay yung bakterya. Kaya ayaw ng mga taga-Laodicea na inumin ang tubig na yan dahil nga mayroon pong bakterya. So, yun yung reason. So, nakukuha natin bakit ginamit ng Diyos yung sinabi niya, ayaw ko na ikaw ay maging mainit o malamig. Ha? Ang gusto ng Diyos ay, neither hot or cold. Okay? So, ayaw ng Diyos na ikaw ay malahininga o lukewarm. O yung tama lang. Ayaw niya. Dahil isusuka ka niya. Okay. So, ano ba ang characteristics? Ito, mga katangian ng mga lukewarm. Bakit tinawag na lukewarm Christian? Or lukewarm believer? Bakit sinabi ng Panginoon yan, mga kapatid, na ayaw niya ng mga lukewarm? Okay, pero this time, aalamin natin ano ba yung mga katangian ng pagiging isang malahininga o lukewarm, mga kapatid, maligamgam na Christian. Praise God. Hallelujah. So, number 1, mga kapatid, ito, lagi naman natin itong pinag-uusapan. Hallelujah. So, number 1 is you are not prioritizing God. Ha? Hindi mo prioritize si Lord. Ang priority mo, yung gusto mo lang. Hindi mo iniisip, mga kapatid, kung ano talaga yung priority. Hindi mo iniisip si Lord ang priority ko sa araw na ito. Kailangan mag-church ako no matter what. May pamasahe o wala akong pamasahe. Pupunta ako sa church. That is priority. Amen? Alam niyo, nakakatuwa, mayroon yung isang bata. 7:45 nandito na. Ha? 7:45 nandito na. Si Desmond, nasaan si Desmond? Ayun, nasa likod. At sabi namin, akala namin, yung mga taga-alupog, nag-commute na. Ha? Yung pala, mga kapatid, nag-migrate si Desmond sa Nagalgal. Ha? Nag-migrate na siya ron. Pagdating niya rin, mga kapatid, yung tsuhin niya, inihatid siya dito. Imagine, mga kapatid, mayroon siyang tinatawag na prioritizing. Pinaprioritize niya na linggo, dapat nasa church ako. Amen? Bata pa yan. Magpatuloy ka, iho. Balang araw, magiging congressman ka. Ha? Well, hindi mo alam, you never know. You cannot tell kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Kaya hindi mo po pwedeng laitin yung katabi mo. Ay, napakabobo mo. Hindi mo akalain, mga kapatid, pambihirang magaling sa negosyo. Ha? Maraming pera. Kaya mo tayo manlalait ng ating kapwa. Amen? So, hindi natin alam kung anong plano ng Diyos kay Brother Desmond. Magpatuloy ka, anak, Hindi ka magpapatuloy na. Yung kanina nakita ko kayo ni Joseph, bili kayo ng bili ng kung ano. Huwag muna kayo mag-shopping pag linggo. Ang unahin ay church muna. Amen. Praise God. So, prioritizing. Napaka-importante, mga kapatid, na pag alam mo na may gawain, kailangan alam natin kung ano na. Yung bang very automatic na sa'yo, ay, linggo, bukas. Ano dapat? Dapat nasa church tayo. Amen. Masarap, mga kapatid, na parang nasanayan mo na
na paglinggo, nasa presensya ka ng Diyos. Mayroon at mayroong mensahe ang Panginoon sa'yo. Amen po ba? At hindi lang yun, it was being written in Hebrews 10:25 mga kapatid, na forget not the assembling. Huwag natin kakaligtaan ang pagtitipon. Okay? Kasi yan po mga kapatid, praise God, you are investing. Nag-i-invest ka. Hallelujah. Kumbaga nag-i-deposit ka mga kapatid, na pinapakita mo sa Panginoon yung faithfulness mo. Rain or shine, may bagyo o wala, nakikita ka sa gawain. Amen po ba? Hallelujah. So yan po mga kapatid, yung mga kailangan gawin natin na bilang believer, when you became a believer, okay lang naman. Sabi ka, 2 lang naman daw ang exempted kung hindi ka makadalo. Yung elderly na talagang hindi na kaya. At yung baby mga kapatid na talaga na hindi pa kaya. Amen? So sila lang yung mga exempted. The rest, talagang we are being required. We are being required to attend the service. Alam niyo yung mga ibang, hindi ko sasabihin yung ibang mga denomination, pero it's very sacred to them. Yung Tuesday at saka Thursday nila, bawal silang hindi dumalo dyan. Mga kapatid, yung nagkakaroon sila ng automatic na talagang sa kanilang kaisipan na dapat umattend sila dyan. Nakakalungkot na alam natin, they don't believe on our Lord Jesus Christ as a Savior, mga kapatid, because they considered Him as a human tao lang. Sa atin, tinignan natin si Jesus Christ na siya ang Lord and Savior and He's the owner of everything. And yet, bakit ganun sila kadeboto? Bakit ganun sila na pagdating ng, hindi ko ito mga kapatid, pagdating ng Tuesday at saka Thursday, dapat nakikita sila doon sa kanilang iglesia. Hello? At mahigpit pa sila. Bakit? Kasi yung oras, 9:30, halimbawa 9:30 ang oras ng kanilang fellowship, sasarhan ka na ng pinto pag late ka. Hello, mga late. Ay, mga late dyan. Lalagyan na natin ng sara. Lalagyan natin ng tao doon. Pagdating ng 9:30, Kapuyula, Sister Del. Nasa Sister Del yan. Lagyan nyo ng lock pagdating ng 9:30. Nakakahiya lang, baka mamaya over the back kayo kay Nanay Daling. Na nakapalda kayo, umakyat kayo. Nangyayari dyan. Nag-over the back kayo kasi gusto nyo pumasok. Okay. Yun yung isang nakikita ko mga kapatid that they are really committed na talagang umattend sila. Hello. So, yun yung isa sa mga bagay mga kapatid na pinapakita natin sa ating Panginoon that we are not lukewarm. We are on fire. Hello. On fire tayo. Na linggo pa lang o kaya Sabado pa lang mga kapatid, naka-prepare na yung damit ninyo. Naka-plancha na kayo, talagang excited kayo, amen, mga taga-aluwag-wag. Naka-ready na ba pag Sabado? Yan, imagine, tingnan nyo, gaano sila excited. Nawa magpatuloy yung ganyang kainitan ninyo. Sabado pa lang, excited ka na. Naku, makatalabas na naman kami rito. Napakamanang pamasahe rito sa aluwag-wag. Paano kaya kung walang sasakyan? Challenge ito, maglalakad kayo from Aliwagwag going to Balotog. Mga kapatid, kaya? Kaya! Walang imposible sa taong talagang kapag ikay nagmamahal, sabi nga, ibibigay ko, pipitasin ko ang bituin at ang buwan. Please ka lang. Ganun pang umiibigay, lahat ibibigay. Lahat talagang excited ka, nandyan yung especially pag ganito, meron kayong mga crush. Talagang ayos lahat. Ang masakit mga kapatid, yung crush mo, hindi ka crush. Ang crush niya, si Christ.
Aray ko, sabi ng iba. Ha? Totoo ito mga kapatid. Tapos hindi ka crush. Hindi na ako magsisimba dyan kasi hindi naman pala ako yung crush. Ha? Wala na. Abatog. Ay, nako. So, yun mga kapatid na i-prioritize natin na kahit na tayo po mga kapatid ay minsan kinukulang sa finances, sa pamasahe, punta pa rin tayo sa church. Kasi ang pinupuntahan mo mga kapatid ay walang iba, yung Diyos na nagbigay ng hininga sa'yo. Yung Diyos na nagbigay ng kalakasan sa'yo. Yung Diyos na nagpatuloy na hindi nagsasawa mag-supply ng biyaya sa buhay mo. So yun mga kapatid, yung dapat natin na maging attitude. Hello? Attitude. So, yun po yung lagi nating iisipin na hindi tayo pumupunta lang sa church mga kapatid just to see, to impress, o kung ano pa man, pumupunta tayo sa presensya ng Diyos kasi gusto natin mga kapatid. Kasi ang ating Panginoon sa totoo lang gusto niya na mayroon siyang kaulayaw o yung mayroon siyang kausap o nakikita niya na may nagpupuri sa Kanya. We are being created mga kapatid as a worshiper. Hello? We are worshiper mga kapatid and God is expecting that everyone is doing it. Nasa church ka, wala ka sa church, ganun mga kapatid ang dapat na attitude ng isang attitude ng isang Kristiyanong mayroong matinding mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise God, hallelujah. So yung po mga kapatid, number one, not prioritizing God. Hindi lang yung mga kapatid. When malawak ito mga kapatid. Sino inuuna mo sa umaga? Cellphone mo ba o Biblia? Ting! Mga kapatid. Meron yan, siguro nakita nyo na yan sa FB. May nakalagay dito, Bible. Pagkatapos dito, cellphone. Bible dito, cellphone. Dito ako, cellphone. Tapos, nakita na ng mga kapatid, mayroon yung simbahan at saka diskuhan. Alam niyo yung bar, pagtingin niya gano'n, dito mas masaya. Dito siya. Tapos, mga kapatid, langit at impyerno. Langit, impyerno. Dito ako sa langit. Tinadyakan siya, tinapon doon sa impyerno. Mga kapatid, bakit? Ginawa niya puro mga kalayawan, inuna niya puro cellphone, di mo na nagbabasa. Tapos gusto mo lagi, tinadyakan mga kapatid. Tinapon doon sa impyerno. So, napakalawak mga kapatid. At marami sa atin bilang Kristiyano mga kapatid, dumaraan tayo minsan sa tinatawag mga kapatid na nanghihina. Hello? Hello? Bakit iba yung tinitingnan nyo? Nandiyan pa ba kayo? Naranasan ng bawat isa sa ating mga kapatid ang panghihina. Pero pag dinaraanan mo na yung panghihina mga kapatid, wag mong tuluyan. Ay, nanghihina ako. Buti pang tigilan ko ng mag-church. Balik na lang ako sa dati kong gawin. Alam niyo mga kapatid, pag ganyan ang attitude ng isang believer mga kapatid, na imbis na pilitin niya ang sarili niya na manalangin, kausapin ng Panginoon, makinig ng praise and worship mga kapatid, pag hindi gano'n na naging attitude mo, mas lalong magiging malala ang sitwasyon ng isang believer. Hello? Bakit? Ito lagi ko itong sinasabi na kapag ang isang Kristiyano ay tumanggap sa atin, when you became a believer mga kapatid, isa lang na demonyo ang pinalaya sa iyo. Halimbawa, sino rito yung mga new converts natin? Taas ang kamay. Sila Precious, yan, sila Divina. Okay. Ito halimbawa, si Precious, ang lagi lang niyang naging attitude, yung bang mangungupit. Tapos, nagsinungaling. Yun lang yung, nung nabaptize ka, sister, tumanggap ka sa ating Panginoon, you have the power na maalis na yan. Okay? So, unti-unti natanggal mo yan. Hindi ka na nangungupit, hindi ka na nagsisinungaling, natanggal mo yan. So, once na ikaw ay tumalikod
inayuhan mo na maglingkod sa ating Panginoon. Ayaw ko na maglingkod kay Jesus. Ang daming ano riyan, daming bawal, ang daming sinasabi ng pastor. Alam niyo mga kapatid, kung yung isang demonyo lang na pinalaya sa'yo, isa lang, ang babalik sa'yo, 7. So, ibig sabihin mga kapatid, mas lalo magiging masama ang kalagayan ng isang tao na tumalikod sa Panginoon. So, once na nag-turn around ka, ayaw mo na maglikod sa Panginoon, mapapansin niyo ang ugali ng isang tao na tumalikod sa Lord. Magiging mas malala. Okay? Kaya nga nakakatakot ang tumalikod. Bakit? Kung isa lang ang pinalaya sa'yo, isa lang na demonyo pinalaya sa'yo, babalik. Sabi ng mga demonyo, tara, wala na tayong nakikita ang kagalakan, hindi na siya nag-church, hindi na siya sumusunod, hindi na siya nagbabasa, hindi siya nagpe-pray. Tara, wala na, nanlamig na ito. Punta na tayo doon. So, yun yung magiging mas malala. Kasi kung dati naging, nangungupit ka lang, nagsisinungaling ka, ngayon nagdadrugs ka na. Ngayon, mas malala mga kapatid. Nagiging mas malala, sinabi ng Biblia mga kapatid, ang estado ng isang tao na tumalikod sa Panginoon. Kaya yan yung tinandaan ko sa sarili ko, ayaw kong mahulog sa kamay ng Panginoon. Hello? Nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Panginoon. Bakit? Nandun na, binigay na sa iyo lahat ng pribileyo, binigyan ka ng kapangyarihan, binigyan ka ng kapayapaan, etc. mga kapatid. At nagkakaroon ka na ng kaisipan to turn back. Huwag mong gagawin yan, but instead, pilitin mo ang sarili mo mga kapatid, na ilapit mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Amen po ba? So yan po mga kapatid, bakit hanggang ngayon, magiging 30 years na ako na naglilingkod sa Panginoon. 30 years mga kapatid. Dumaan ba ako sa kahinaan? Yes! Dumaan ba ako mga kapatid na yung bang you wanted to give up? Yes! Pero, ang isang tumanim sa isip ko, yung ayaw ko, yung pinalaysa ng Diyos, yung mga spiritong di ka nais-nais, tapos tatalikod ako, yung masamang, yung isa lang na pinalayas, babalikan ka ng 7. Hello? Mga new converts natin, baka hindi natin naiintindihan yung tinanggap natin. Gusto natin ng langit lang mga kapatid. Pero tandaan natin, we need to do something else para tayo po ay maging matibay at matatag na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. So, ano pa mga kapatid? Prioritizing worldly things. Sabi ng 1 John 2:15 mga kapatid, if you keep doing worldly mga kapatid, basahin na lang natin 1 John 2:15. Basahin natin para meron tayong idea ano ba yung meron dyan. Okay. 1 John and 2 verse. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Hello. So, prioritizing worldly things. So, sabi niya nga dito mga kapatid, if you keep doing worldly things, you will become a carnal Christian. Ibig sabihin mga kapatid, Kristiyano ka na pero carnal ka pa rin. Ang isip mo pa rin mga kapatid, yung mga bagay na nandito sa sanlibutan, hindi ka nababago. Hindi tayo nagle-level up. Kumbaga nandun ka pa rin sa sanlibutan, ang paa mo nandito sa Panginoon, ang kabila mga kapatid ay nasa sanlibutan. So ito po yung sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos wala daw sa atin. If we always think of worldly things mga kapatid, the love of the Father is not in us. Okay? Yun po yung isang characteristic ng isang maligamgam na Kristiyano. Okay. Number 3, ito marami dito niyan at maraming matatalapos dito niyan. Always absent and late in church services. Okay. Mga late dyan. Tanigin mo yung katabi mo, uy, late ka ba? Na-late ka ba ngayon? Yung mga late dyan. Yung mga late sa likod. Late na nga, tumambay pa sa likod.
Ibang klase mga kapatid, nakikinig ba kayo dyan sa likod? Magsabi, praise the Lord. Hindi sa likod, likod dito. Yung mga nasa kusina, magsabi, praise the Lord. Ayun. Okay, praise God. So, yun mga kapatid, praise God, iwasan natin yung lagi tayong late at saka absent. Yung mga taga-Bugalin, wala pa eh. Ang dating yan, hindi na darating kasi 11:30 na. So, hindi natin alam. Okay. So, ito po mga kapatid, yung isa sa mga katangian ng mga tinatawag na maligamgam na Kristiyano. Yung oras mga kapatid, irespeto natin. Hello? Pag sinabing 9:30, 9:30 nandito na. Amen po ba? Okay, earlier than 9:30, dapat nandito na tayo. Di ba sa school, pagpapasok ka sa school, ang oras ng inyong klase ay alas 8. Ayaw mong malate, di ba? Hello? Sa trabaho, pag sinabing ang oras ng pasok mo, alas 9, hindi ka pwedeng malate. Bakit? May kaltas, may bawas. Sa school, malalagyan ka na tinatawag na comment sa card mo. Always tardy ba? Tardiness. Ayan. So, ayan. Kaya nga yung anak ko mapalad kasi pag alam ng malilit, meron sasakyan. Kapatid. Yun yung we need to respect the time. 12 core value mga kapatid natin, 12 sa G12 core values mga kapatid, isa yan, yung oras. Ano yung sabi niya? Committed to time. So pag sinabing committed to time mga kapatid, ibig sabihin, nirerespeto mo yung oras. Bakit? You are a disciple. Tanungin mo katabi mo, disciple ka ba? Naku, maraming sasablay dyan mga kapatid sa disciple ka ba? Oras pa lang bagsak na. Yung iba nga mga kapatid, praise God. Yun. Buti na lang. Committed, yung spelling ng committed na yan, K-U-M-I-T-I-D na. Hindi na yung C-O-M-M-I-T. Ano yung spelling committed? Double M ba yan? Double T? Double M, double T. Okay. Yan. Mga committed sa time. Committed na nga. Sakto ang kanilang mga dating. Hallelujah. We're talking about the time. We're talking about, hallelujah, don't be late in church. So, okay. Hallelujah. Sana mga kapatid, sa rapture mga kapatid, walang ganyan. Yung sasabihin nila, bilisan nyo! Bilisan nyo! Ay, naku, wala, maraming maiwan. Hallelujah. So we need to respect the time. Kasi diyan tayo titingnan kung tayo nirespeto natin sa school, sa trabaho mga kapatid, we respect the time talaga. Takot tayong maiwan. Pag sinabi ang oras, pupunta tayo. Alam nyo, ang nakakatuwa pag mayroong mga outing. Ito yung nakakatuwa. Pag outing, ang sasakyan, aalis tayo alas 7 o alas 8. Walang nalilate. Talagang oras talaga. Mga kapatid na nandun sila. Pero bakit? Ito maraming sakit na ng church ito. Sa mga ibang churches. Na pag sinabing oras, ang oras 9:30, ang service, dumarating sila mga kapatid, altar calling na. Mga kapatid. So, you are showing to God, you are not showing respect. Hello? Napaka-importante sa Panginoon yung makita tayo that we are really committed. Na talagang we respect the time. Kasi if we are not respecting the time mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng problema. Dahil yan pa lang, sa oras pa lang, di tayo mapagkatiwalaan. Hello? Sa mga late.
I am addressing this to the late and absent always. Ay, yung mga absent dyan, tanongin nyo, absent ka ba nung nakaraan? Yung mga absent natin dyan. Huwag kayong absent ng absent. Alam nyo, yung mga iba mga kapatid, yung mga nag-aaral, yung mga estudyante, absent ng absent mga kapatid. Pagdating ng examination, pagdating ng examination, they're expecting a highest grade. Hindi ka nga nagpapakita. Hello? Okay. So, let's move on mga kapatid. Praise God. So, iwasan natin ang lagi tayong absent at laging late. Alam nyo, sa mga laging absent, nahihiya na silang magpakita. Di ba? Hello, sino yung sumagot ng opo dyan? Ay, lagi kang hindi nakikita. Tapos sasabihin mo, sister, brother, nahihiya na ako kay pastor. Sa kay pastor, hindi nahiya kay Lord. Ang mga kapatid, mahiya tayo kay Lord, huwag kay pastor. Amen. Hallelujah. Kaya sa atin po, tinuturuan tayo mga kapatid na maging mainit lagi sa paglilingkod sa Panginoon. No matter what, sige lang mga kapatid, praise God. Kasi lahat ng ginagawa po natin, nakagaya nito mga kapatid, hallelujah, you are investing. Nag-i-invest ka na yan to your eternity. Amen po ba? Okay, let's move on mga kapatid. Number 4. Naku, ito na naman. Wala sa natalapos diyan. Negative in giving. Naku, sa lahat po sa ating mga kapatid, hindi naman po, tawag dito, sa pagbibigay mga kapatid, puso mo ang kinakausap ng Diyos dyan. Hello? Kung papansinin natin mga kapatid, nakita ng Panginoon na maraming mayayaman ang nagbibigay doon sa offering box mga kapatid noong panahon ni Lord Jesus Christ. Ang dami nagbibigay, mayayaman pa mga kapatid, ang yayaman nila. Pero bakit ang pinansin ng ating Panginoong Yesus ay yung nagbigay ng 2 mites? Ano yung 2 mites mga kapatid? Ito yung 20. 20 mga kapatid. Na 2 20 nilagay ng dukha o yung mahirap nilagay niya doon. Nabasa ba ni Lord yung puso? Binasa ba ni Lord yung puso? Yes! Binasa ni Lord yung puso. Kasi yung puso, nung nagbigay na yon, yung babae nagbigay ng 20, sabi niya, Lord, ito na lang yung mayroon sa akin. As in talagang walang-wala na kami. Pero, ibibigay ko pa rin para sa iyo. It's a sacrificial giving, mga kapatid. Hindi yung, magbigay ako, eto, 10,000. Sobra-sobra. Yung sobra-sobra mo lang. Yung bang, para masabing mayroon kang naibigay, ito Lord, tira-tira ko na lang to. Mayayaman yun Doon ako natutuwa sa Panginoon, sa kanyang way of analyzation. Inaano niya, tinitimbang niya, yung pagtimbang ng Diyos sa puso ng tao. Paano ka magbigay? Hello. Dito sa ating inaaral, mga kapatid, when characteristics of a lukewarm Christian, nung ako po ay bago-bago sa Panginoon, tinuro sa akin ang about tithing. Probably mga kapatid, ang puso ko ay talagang masyadong hot sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nung tinuro sa akin mga kapatid, ang about giving, amen? Sabi nung nagturo sa akin ng mga kapatid, hindi asawa ko nagturo sa akin, may nagturo sa akin, na sabi niya, ibigay mo ang iyong 10%. Sabi ko, paano yung sistema niyan? Kasi sa factory, I became a factory worker mga kapatid sa isang kumpanya ng mga camera. At may tinatawag na gross income at mayroon tinatawag na net income. Okay? Gross income, net income. So, sa gross income mga kapatid, lalabas doon mga kapatid, yung buong sinuweldo mo. At nandyan na may mga kaltasin yung insurance, maraming kinaltas. So, magiging net, pinaka-net na yun yung pinaka-subtotal talaga ng income mo dahil sa dami ng kinaltas. Alam niyo mga kapatid, and this is for me, sa akin to, and that is my conviction.
sinabi ko sa sarili ko, gusto kong ibigay sa Lord yung the best, yung gross kong ibibigay ko. Gross talagang binigay ko mga kapatid. Yung total 10% ng gross income ko, iyon ang sinusurrender ko sa Panginoon. I was very young in the Lord. Nakita ko mga kapatid, yung kamay ng Diyos. Provision niya mga kapatid. He never leave me nor forsake me sa lahat ng aking mga pangangailangan. Amen? When you honor God, God is testing your heart eh. May test si Lord. Pag meron kang tinanggap na pagpapala mga kapatid, may test na agad dyan. Will you be able to give? Or meron kang grudges? Mayroon kang kalungkutan sa puso mo na ayaw mong ibigay kasi mas kailangan mo. Meron ba tayong ganyan attitude? Ha? Yung bang mas iniisip mo yung became full of yourself na mas kailangan ko to Lord kasi wala akong pamasahe. Pag binigay ko pa yung kabuuan niyan, wala akong, paano naman yung bukas? Jesus is the one who holds our tomorrow. Hello? He is the one who holds our tomorrow. Alam niya yun. Amen? So, by doing that mga kapatid, na respecting God in just yung ganung attitude mo mga kapatid, you will receive reward. May reward si Lord. At huwag natin panghinayanan yung pagbibigay. Kasi sa giving, there is life in giving. Amen po ba? Praise God. So, yun yung tinest ng Panginoon yung isang mayaman. Ang sabi ng yung mayaman na binata, ang sabi niya ganito, Lord, paano ba makapasok sa kaharian ng Diyos? Yan ang tanong nung binatilyo. Mayaman siya. Ang sabi ng Panginoon, ibenta mo ang iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Wow! Ngayon lang tayo nagkakilala. Gusto mo, ibenta ko talaga, Lord, lahat. Tapos susunod ako sa'yo. So, matindi yung sinasabi ng Panginoon sa New Testament. Rather than sa tithing and giving sa Old Testament. Buo mong ibibigay, ibibenta mo lahat ang sinasabi ng Biblia. Lahat ibibenta mo at sumunod ka sa akin. Paano kung ganun yung sistema ngayon? Sister Glenn, benta mo. Pati yung manok ng nanay mo, tatay mo. At sumunod ka kay Lord Jesus. Kapatid, mahirap itong gawin. Sa totoo lang mga kapatid, na ibibenta mo ang lahat at para makasunod ka sa ating Panginoon. But God has given us wisdom. May wisdom mga kapatid. When you receive, tinanggap ninyo ang blessing ninyo mga kapatid. Sabi nga, mayroong principle yan. Give some, spend some, and give some, spend some, and save some. Okay? So, sa ating mga kapatid, sa maliit pa lang tayo tinuturuan ng Diyos. Pag nagbenta ka Nanay Nita ng mga talong, ng mga, what do you call this, yung, ano yung tanim ninyo? Sitaw, bataw, galing, nagpunta po kami sa kanila, may mga pananim sila mga kapatid doon sa bukid. At they're waiting for the harvest. So, dito po, malalaman natin, napaka-simple ng mathematics mga kapatid pag-uusapan natin. Pag nakabenta si Nanay Lita ng talong, 100 pesos ang napagbentahan, ilan ang 10% nun? 10 piso, di ba? Ganun katindi. Ang mahirap pag ganito, kung nakabenta si Nanay Lita ng 100,000 na, naku, malaki na to. Pastor, parang ang hirap ko nang ibigay yung 10,000. Noong una, maliit pa lang 100 pa lang, kaya chicken. Sisimulan niya, 10 pesos. Ilagay sa offering envelope. Aba, nang lumaki, nagka-problema si Nanay Lita. Naku, paano ba ito? Malaki na yung 10,000. Sarap ko yung mga ninayero. Sarap ko rin magpalagay ng CR. Di ba Nanay Lita, no? Malaki na to. Bawasan ko. Gawin kong 3,000 na lang. Alam yung nangyari kay Safira, tsaka doon sa asawa? Huwag naman mangyari sa inyo. Mga kapatid,
You are lying into the Spirit of God, mga kapatid. God is giving us the warning. So, nasa sa inyo pa rin yan, ituturo ko pa rin yan. Gusto mo ng pagpapala, nasa giving ang susi. Hello? Sino na nakaranas dito na nagbigay ng kanilang 10% pinagpala ng Diyos? Ha? Sure po ito, pero it doesn't matter, mga kapatid, na Lord, magbibigay ako, kailangan makabalik sa akin yan. Kung hindi makabalik sa akin yan, Lord, ay, hindi na ako magbibigay sa susunod. Nagkakaroon tayo ng strength. Yung bang parang nagdaan tayo sa ating Panginoon na yung bang nakikipag-bargain tayo sa ating Diyos. Ibigay ni Lord o hindi. Ang isang bagay niyan, mga kapatid, He deserved it still. Deserve ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Especially ito po ay gagamitin sa gawain ng ating Diyos. Hello? Huwag tayong maramot sa ating giving. Kasi kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. So kung sabi ng Biblia, mga kapatid, kung kakaunti yung itinanim mo, kakaunti lang din yung aanihin mo. Pero kung marami kang itinanim, marami ka rin aanihin. And some of the people na nandito sa church, sumubok yan, mga kapatid. And talagang nakita ko yung blessing sa kanila. Amen? Praise God. So huwag tayong madamot sa gawain ng ating Panginoon. Pag hinihipo ng Diyos ang puso mo, na para bang, it happens to me, sa mga hindi nakarinig. Offering, mga kapatid, ang sabi nung napakagaling ng MC at sinasabi niya, ang ganda ng paghihingi na ng offering. Gusto kong magbigay. Nagtabi si 50 at si 5. Ang alam ko, magkatabi ang 50 at 500 sa aking wallet. Siyempre, pag ikaw kinukulang ka, ibibigay mo ba si 500 o si 50? 50! Majority nito sasabihin, 50! Agad-agad. Nung binuksan ko yung wallet ko, wala si 50. Si 500 pala yung nandun. Parang alam niyo yung nasa isip ko, Panginoon. Kung sabi ko sa Lord, kung sinusubok mo ko sa bagay na ito, ayokong pasubok. Ayoko. Kung ano yung nandito, ibibigay ko. Pinigay ko, mga kapatid. Nasabay, mga kapatid, nihulog ko doon sa offering, mga kapatid. Nasabi ko sa Panginoon, Lord, alam mo yung pangangailangan namin. Nasa Baguio kami, sinabi ko sa Panginoon, Lord, alam mo yung pangangailangan namin. Walang kagaton-gaton, hinulog ko, mga kapatid. The following day, tumawag yung isang pamangkin ng asawa ko na nasa Japan. At ang sabi niya, Uncle, withdrawin mo na yung 7,000 sa Emluwinye. Mga kapatid. Yun yung hindi ko talaga makalimutan na isa sa mga testimonies ko, the best testimonies, na ayokong pasubok sa Diyos. Kung hinipo ng Diyos ang puso ko, automatic yan ibibigay ko. Okay? So nung binigay ko, binigo ba ako ng Diyos? Hindi. Kasi itinan over ko na, Lord, ikaw nang bahala. When you keep on trusting God, you give your 100% trust in Him, hindi kayo papahiya ng Diyos. Ano nangyari? Nag-enjoy kami. Yung 7,000, ang naliwak na souvenir. Gulay, sayote, lahat. Pang chapsoy, etc. Ang dami naming nabili. Yung 500, hindi binalik ni Lord ng 500 lang. But it multiplies more than what I need. Amen? Purihin ng Diyos, palakpakan natin siya. Praise God. Minsan, idadaan kayo ng Diyos sa ganung sitwasyon. Kakausapin ka ng Panginoon, anak, ibigay mo. One of the pastor na hindi ko makakalimutan, meron isang pastor nagpatotoo siya, ang sabi niya, bigyan mo siya ng 7, what do you call this, trousers, yung isang Amerikana, na bago pa yung mga binili nitong pastor talaga. Yumaman na nga siya. Masakit sa loob niya na ibigay talaga yung isang terno na Amerikana na kinakausap siya ng Panginoon, ibigay mo doon sa isang pastor. At wala siyang nagawa. Ibinigay niya talaga yung 7, mga kapatid. Hindi niya pala akalain na mayroon palang nakahanda na higit pa sa 7 na terno.
Kaya pala kinakausap siya ng Diyos, ibigay mo dun. Ha? Ibigay mo dun. Kaya pag kinakausap tayo ng ating Panginoon, huwag kang hihindi. Kasi mayroong blessing sa likod nun. Amen? Hello, tahimik na kayo. Ha? Okay. So, that's the number 4. Na kapag tayo po ay lukewarm Christian o maligamgam na Kristiyano, pati giving mo negative. Ha? Ayaw mo magbigay. Si pastor lang ang yayaman dyan. Ha? Pag magbigay ako dyan, makikita ko si pastor nandun sa Jollibee. Ha? Pag magbigay ako dyan kay pastor, makita mo yan, nandoon, nagpapamanicure. Yung pera ko nilagay dun sa manicure. Pero salamat sa Diyos, hindi ako highly maintenance na babae na nagpapamanicure. Ako na lang, sinasarili ko na lang. Ha? So what I mean mga kapatid, is that when you are on fire in God, walang imposible, ibibigay mo lahat sa Panginoon. Di ba meron yung awit na sinasabi, lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Ibig sabihin, hindi lang sa finances, pati sarili mo, ibigay mo talaga sa Panginoon. Amen? Hindi ka magpapahiya sa Panginoon. Proven and tested niya mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Number 5, making excuses for not serving God. Hallelujah. Marami tayong excuses. Marami dito may mga talents, mga kapatid. Meron mga tao, mga kapatid, at ako'y naaawa na dito sa gitara na to. Ha? I am really looking forward na makita na mayroong hindi lang isang pianista, hindi lang isang gitarista, at maging dito sa drums na ito, mga kapatid. I'm expecting na lahat tayo, mga kapatid, ay matuto. Dahil pag halimbawa si James may trabaho na, wala na, sino magpiano? Ha? Balik na naman sa akin, ako na naman dyan. Ha? Sa gitara, mga kapatid, kung kayo ay mayroong desire na matuto ng instrument, mag-aral kayo. Ha? Aralin ninyo, mga kapatid, kasi lahat ng humawak ito, dati silang walang alam. But by God's grace, mga kapatid, natuto sila. Amen? Natuto sila. Kasi when you have a willing heart na matuto, tuturuan ka ng Diyos, bibigyan ka ng wisdom, knowledge, and understanding. Okay ba, mga kapatid? Praise God. Walang mga excuses. Hallelujah. Na sinasabi natin, ayokong magpagamit kasi nahihiya ako. Ha? Alisin natin yung hiya. Amen? Ako din dati, sa totoo lang, mahihiyain ako. Hindi mo ako mapaharap dito sa ang daming tao. Amen? Hindi niyo ako mapaharap talaga. Nandun yung kinakabahan ka, baka mamaya kung ano sinasabi na, makita nila kung itsura mo. Lahat na lang. Ha? Natetense ka, kulang na lang. Hindi mo alam kung maiihi ka o ano. Ha? Nahihiya kang tumayo sa likod ng pulpito. But by God's grace, mga kapatid, it is the power of God na kung gusto mo magpagamit sa Panginoon, hindi ka mahihiya sa likod ng pulpito. It is the Spirit of God that will give you the power to do it. Amen? Hindi ka mahihiya. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mahiya. Kasi marami pa rin mahihayin dito. Takot. Magpipray lang ng pagkain, ha? Magpipray lang sa pagkain. Ayoko, si sister na lang. Si ganito na lang. Baka mamaya magkapali pa ako ng natatakot. Kaya sa atin, mga kapatid, i-exercise natin yung lagi tayong nai-involved sa gawain. Amen. Kasi lahat tayo dumaan sa ganun na nahihiya ka, natatakot ka, but you need someone to push you. Kailangan meron magtutulak talaga sa'yo. Amen ba? Hallelujah. Kahit yung nag-exert ka ng effort, sister, gusto kong matuto ng piano, gusto kong matuto ng gitara, pwede ba akong magpaturo sa kanila? Yes! Open, mga kapatid. The question is, some of us are not willing. Some of us, mga kapatid, ay nahihiya o natatakot. Pero ipaggamit mo yung buhay mo habang may kalakasan ka pa, sapagkat kapag ikaw ay unat na
Alam niyo yung unat na mga kapatid? Wala na. Ha? Sayang. Sayang yung ilang years na naglilingkod ka sa Panginoon, hindi man lang naggamit yung mga talents na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ha? Maraming talents na ibinigay ng Diyos, pero you kept on being silent. Ayaw mong magpagamit. Hello? Hindi naman ibig sabihin, lahat pwede nandito sa likod ng pulpito. Pwede ka naman maging prayer warrior. Ha? Pag-pray mo yung mga kapatiran, maraming ministry. Yung kagaya ng ginawa ni Desmond kaninang umaga. Ha? Bata ito mga kapatid na kung saan meron siyang willingness. Nakita niya na nagpaparang lang yung asawa ko ng tawag dito, yung sakalan. Nilapitan niya, tay, tutulong ako. So, ganun mga kapatid, willingness is the key. Amen? Yung hindi ka na kailangan na yung bang, tara sister, ayaw ko. Ha? Pabebe, bawal ang pabebe rito. Oy, bawal ang mga pabebe sa church. Kung baby Christian ka, medyo okay pa, pero pag 1 year old ka na, o kaya 12 years old ka na sa Panginoon, pabebe ka pa rin, ay naku, ha? Ang labas mo, bunjing. Ha? Alam niyo yung bunjing? Ha? 35 years old na, naggagatas pa rin ng, tawag dito yung, ano ba yung mga gatas ng bata? Ha? Ha? Abona. Ha? Matanda na. Ha? Hindi natututo. So, yun mga kapatid, huwag natin sayangin. Tumatanda tayo na naglilingkod sa Panginoon and yet we're still the same Christian, never change. Ha? Sabi nga mga kapatid, na you keep on nakikimingle ka sa iba mga kapatid. You are mingling with with everyone, but your life has no impact. Walang impact mga kapatid ang buhay mo. So kailangan mga kapatid, pag believer ka na, tumanggap ka na sa Panginoon, you need to mag-start mga kapatid na mangaral, i-share yung gospel, gamitin mo lahat na magagawa mo na magkaroon ng impact yung buhay mo sa ibang tao. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There's no fruit in your life, mga kapatid, no sense of urgency to share the gospel. You are satisfied of attending church only. Kinakailangan, mga kapatid, kahit hindi ka nagsasalita. Alam niyo yung mga tracts natin, yung mga maliliit, meron kayong, kaklase niyo, ito, basahin mo yan. O, ito, sister. O, kaya, classmate, ito, basahin mo yan. You are, nagbibigay ka ng sa kanilang buhay. Basahin nila, hindi na basahin, wala ka na ron. Hello? Wala ka na ron. Sa aking mga kapatid, I became more zealous mga kapatid. Naging talagang masigasig ako mga kapatid. Na kahit wala nakakakita, yung mga tracts mga kapatid, yung mga meron sa atin na tracts, bawat Bible sa hotel, ang tsaga-tsaga ko, naglalagay ako ng tracts mga kapatid sa bulsa ko. At bawat Bible sa hotel mga kapatid, nilalagyan ko isa-isa. May address doon ng church para kung just in case na Christian pala yung nag-hotel mga kapatid and they're looking for a church, at least makita nila yung tracts. Ay, meron palang church dito, punta na ako. Amen? So yun mga kapatid, huwag tayong mahiya to spread the gospel, to share the gospel. Hallelujah. Kailangan natin kumilos na. Bakit? When time is gone, kumbaga, limited ang buhay natin dito. Ngayon nakikita ka, bukas wala ka na. Anong iiwanan mo rito? Hello? Anong legacy ang iiwanan mo? We're not just here mga kapatid para magpayaman, kumita ng pera, matulog, kumain, etc. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa ganun lang larangan. Ang gusto ng Panginoon, yung buhay natin magkaroon ng impact sa ibang tao. Amen ba? Hallelujah. So, I'm hoping mga kapatid and praying na bawat isa sa atin mayroon tayong ganun na puso mga kapatid, na may puso, may kabigatan sa kaluluwa. Hello? Kung ano yung nararanasan mo ngayon, ano yung natatamasa mo ngayon mga kapatid, praise God, it is because someone is praying for you. Someone is
talagang may nananangin sa iyo mga kapatid. Hindi ka dumating dito dahil because of yourself. No, someone is praying for you. May nananangin sa iyo. Amen. So, okay. Okay, so being a lukewarm Christian is a dangerous because you blend in everybody. Ito yung sinasabi ko kanina. And impact nobody. Wala kang naging Timothy. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? Ang tagal na natin sa church pero wala tayong Timothy. Wala man lang tayong tinrain mga kapatid. Wala man lang tayong mga kapatid na masasabi na, ay, pag nagtrabaho na ako, o hindi kaya nagkaroon na ako ng, o kaya nag-abroad ako, dapat meron akong maiiwan dito. Dapat meron tayong ganung puso mga kapatid. And that is the heart of a person mga kapatid, na kung saan talagang mayroong gusto niya maging kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. Ulitin ko, no, ako po ay nasa Taiwan, hindi ako pumayag na uuwi ako nang walang maiiwan. Yung wala man lang akong na-train, that is the cry of my heart. Ayokong uuwi ako, Lord, ng Pilipinas na wala akong maiiwan. Alam ng Diyos yung puso ko. Alam ng Diyos yung burden ko sa kaluluwa. After 2 months, mga kapatid, the Lord answered my prayer. May naiwan akong 2. At yung 2 na iniwan ko, sila yung nagpatuloy. Sasagutin ba ng Diyos yung prayer mo na kagaya ng pinag-pray ko? Yes. Sasagutin ng Diyos siya. Kapag yun ang puso mo, kapag yun ang gusto mo na mangyari, na mayroon kang iiwanan na Timothy mo, mangyayari. Huwag kang papayag mga kapatid, nalilisan ka sa mundong ito na wala kang naging sakseso. Huwag kang papayag. Make sure mga kapatid, nalilisanin mo ang mundong ito, na yung mga tinuturo mga kapatid ay patuloy pa rin umaalingaw-ngaw, naririnig. Paul is crying. Umiiyak si Pablo mga kapatid dahil yung tinuturo niya sa mga tao mga kapatid, baka one day mawala na sila ng faith. That is his biggest worry. Yun yung iniiyak ni Pablo mga kapatid. At hallelujah, yung iniyak ni Pablo that was 1,000 years ago mga kapatid, hanggang ngayon umaalingaw-ngaw. Amen? Hanggang ngayon mga kapatid, hindi na walang kabuluhan yung ginawa ni Pablo. Mayroong nagpapatuloy na apostolic Christians mga kapatid. Nagpapatuloy. Hindi na walang kabuluhan yung prayer ni Paul na araw at gabi naranasan niya na siya hinampas, beaten, na imprison, na bilanggo, naranasan niya lahat yan. Bakit? Gusto lang niyang maipangaral ang salita ng Diyos. Lumaganap ba? Yes. Kasi nakita ng Diyos yung burden ng taong ito. Na gusto lang niya na maipangaral ang gospel. Paano mangyayari yan mga kapatid kung ikaw ay lukewarm? Paano mo maipagpapatuloy ang apostolic doctrine kung ikaw mismo nanlalamig na? Paano mo maipagpapatuloy mga kapatid na ikaw mismo hindi ka na nagiging example? Amen? Sometimes we stumble, pero huwag tayong manatiling sa ganung estado. Kailangan tayo ng Diyos. Ikaw at ako, kailangan na tayo. Hindi lang kailangan tayo ng Lord para magpuri, mag-attend ng every Sunday, no. Ang hinahanap ng Diyos, yung kaya ipagpatuloy, yung apostolic doctrine mga kapatid. They know how to stand for truth. Yung alam mong tayuan, yung doktrina. Alam mo mga kapatid, hallelujah, yung nilalaman ng 12 blocks of salvation. Kailangan natin yan. When will you be ready to fight and to stand for truth? Kailan ka magiging handa? Ang buhay natin ay parang bula. Ngayon nakikita mo, bukas nawawala. And God is looking for those people who are able to stand for truth. Amen?
Huwag tayong masasaktan. Minsan kinukorek tayo ni pastor, ng ating mga brothers and sisters. Praise God, it's for all our benefit. Amen? You will never see God's power hanggat hindi mo sinusubukan. Hello? Hanggat hindi mo sinusubukan tumayo to stand for truth, you will never see His miracle. You will never see His power. And you will never have the testimony. Ako nga noon, ang dami sinasabi ng mga ka-roommate ko. Pero hindi ko dininig yun. Hindi ko sinabi, hindi lumabas sa bibig ko, ayaw ko na Lord. Ang dami na sinasabi, ang dami ko naririnig ng mga negative, no? But I still keep on going, mga kapatid. Praise God. Hindi madali, pero pagkasama mo si Lord, napapadali. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. No test, no testimony. Hanggat wala, hindi ka na-test, mga kapatid, dadaan ka ni Lord doon sa apoy ng pagsusubok. Minsan mapapaiyak ka, naaaray ka. Pero mga kapatid, praise God, may purpose si Lord doon, hinahayaan ka na makarinig ng mga bagay negative and etc. Those are fire, mga kapatid. A fire of test. Sinusubukan ka ng Diyos kung kaya mo ba. Amen? At marami sa mga tao na sinubok ni Lord, tumalikod na. Hindi kinaya ang pagsubok. But for those who continue, mga kapatid, na they keep on facing the trials, mga kapatid, nandun, mga kapatid, na talagang ibinigay na nila ang kanilang buhay sa Panginoon, praise God, makikita mo rin kung paano sila pinagpala ng Diyos. Kung paano ang Diyos ginabayan sila. Kung paano, mga kapatid, si Shadrach, Meshach, and Abednego, kung paano silang tatlo, they are on fire in God. Kasi kung sila ay lukewarm, kung sila ay maligamgam na mga tao ng Diyos, mga kapatid, ay sasambahin nila yung rebulto. Kasi ang sabi ng ni Nebuchadnezzar, pag hindi nyo sinambayan, itatapon kayo doon sa fiery furnace, mga kapatid, o doon sa hurnuhan. Pero ang sabi ng tatlong ito, mga kapatid, dahil sila ay may takot sa Panginoon, ang sabi nila, hindi man kami tulungan ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan mo. Naggalit lalo. Si Nebuchadnezzar, naggalit siya. Tinapon yung tatlo doon sa fiery furnace. Pero tandaan natin, God is with us. Hallelujah. Sa panahon na ikaw ay sinusubok, mga kapatid, may Diyos na kasama mo. Nakita nila, 4 na tao na lumalakad, 3 lang naman ang tinapon ko dyan, bakit naging 4? Nandun ang ating Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, huwag kang aaray. Oo, normal yun, mga kapatid, pero huwag kang tatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi sa likod nun, mga kapatid, nandun si Lord, nakaback up lagi. Na tinitingnan ka, tingnan ko nga itong mga batang ito, tingnan ko kung magpatuloy, taan ko sa pagsubok. Pero walang ni isang Kristiyano, hindi sinubok ng Panginoon. Lahat tayo susubukin. Pero ang titignan ng Diyos dyan, kung paano yung magiging response mo sa pagsubok. Mananatili ka ba? O i-deny mo si Lord? You don't want to be identify? Di ba? Nung ang ating Panginoon, nung papunta na siya doon sa Golgotha, mga kapatid, nung siya ay nilalatigo na, mga kapatid. Anong sabi ng mga tao? Kay Pedro, di ba kasama mo yan? Hindi. Mabilis yung denial, mga kapatid. Dininay ni Pedro, mga kapatid, ang ating Panginoon. Alam ng Diyos, mga kapatid, yung capacity natin. Alam ng Diyos, mga kapatid, kung sino yung mananatili. Marami ang tinawag. Kakaunti lang ang pipiliin. Ang daming tinawag, mga kapatid. Pero alam na ng Diyos kung sino yung magtatagumpay. In what sense, mga kapatid? How you respond with the trials.
I've been there, mga kapatid. At hindi ko masasabi ito. Mga patutunan ito, kundi ko dinaanan. Dinaanan ko, and I walk patiently, walking, mga kapatid. There's no words. I never utter, mga kapatid, yung Lord, ayoko na. No. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi hindi ko talaga to kaya. Alam mo yung capacity ko, Lord. Tulungan mo ako. Never, wag na sasakit sa mga bibig ninyo. Ayaw ko nang maglingkod. Wag niyo sasabihin yan. Kasi si Satanas nakikinig yan. Mas maigi pa, i-turn over mo sa Panginoon, Lord, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya ko to, Lord, kasi alam ko, kasama kita. Yan din ang binanggit, mga kapatid, ng tatlo, Shadrach, Meshach, and Abednego. Kahit hindi kami tulungan ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan sa Diyos-Diyosan. And that is the kind of God, mga kapatid, that is looking. Mayroong pusong matibay. Titingnan niya kung paano ka lalakad. How will you stand for truth, mga kapatid? Praise God. May masasabi ka, may maririnig ka. Pero tandaan natin, mga kapatid, no test, no testimony. You cannot declare the goodness of God without the test. Amen? Praise God. Masakit ang test, mga kapatid, pero makakaya mo yan. Malalagpasan mo yan. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. As a Christian, as a believer, mga kapatid, sa atin na mga mananampalataya, ito lang yung iiwanan ko lagi sa inyo. Huwag ninyong talikuran ng Diyos. Bakit? Hindi pa siya tapos sa iyo. God is on the process of making a man of God.